Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. So pag-uusapan po natin ngayon mga minamahal ko mga kababayan, ito pong iglesia o mga membro po ng iglesia ni Manalo. Alam nyo, sa totoo lang, ngayon siguro hindi na siguro makakapagsinungaling pa ito pong iglesia ni Manalo. Lalong-lalo na to si Manalo. Kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, nung binanatan ko po itong Mongoloid na to, dahil nga po sa naalala ninyo yung mga bigas na ini-impact nila doon sa Bulacan. Dahil sa natuklasan na ini-impact nila yun para ibenta ng mahal, ang ginawa po nilang rason, ang ipinalabas nila na rason yung mga ini-impact nila daw na mga bigas dyan sa Bulacan, lalo dyan sa Bukawi, ay itinutulong daw nila sa mga nasasalanta. So okay, so dahil nabuking natin sila, inayag natin yung kanilang mga baho, nagalit sila. Kung maalala ninyo, siniraan pa nga tayo na siniraan kahit anong panira, ginawa ng kwento. Talagang dahil sapul sila doon sa sinabi natin. Bagamat ako ay napakahirap na tao, masasabi natin wala tututusin, wala naman akong kwenta. Pero bakit binigyan nila ako ng intensyon? Bakit tayo pinutakti ng paninira ng iglesia ni Manalo? Kasi totoo po yung sinasabi natin na yun ay ini-impact nila para ibenta ng mahal kapag meron mga kalapitan. Halimbawa, kinapost tayo ng medyo lumalabas na imagine. Mga bigas. Sa kanila ilalabas yun at ibibenta sa merkado ng mahal. So, pag natutunan sa warehouse nila, yung mga bigas na tatakapin nila ng ayunsa. Pero pag malabas mo yan, ilalagay nila sa ibang sako at yun na ay magiging halos times na yung presyo dahil nga kinulang. So ito na yung sinasabi ko. Alam mo, lalo na sa mga membro ng iglesia ni Manalo, mahiyahiya naman kayo sa sarili ninyo. Ang lakas-lakas naman magreklamo, kesyo, bakit walang ganito, bakit walang ganyan, bakit walang tulong na nakakarating. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Bakit hindi nyo kunin, ba't hindi kayo manghingi ng tulong sa pamunuan ninyo? Baka nakalimutan ninyo na wala na kayong rason para magreklamo at wala kayong karapatan na maghanap ng tulong mula sa gobyerno. Bakit? Unang-una, mga bayad na kayo. Bayad na kayo ng mga politikong nagpapayag sa amo ninyo o sa puon ninyo, sa Eduardo Manalo. Kaya kung ano man yung gusto nyong hingin, anong tulong man ang gusto nyong hingin, makuha mula sa gobyerno, doon nyo kunin kay Eduardo Manalo. Bakit ko sinabi? Pag mula sa mayor, gobernador, congressman, lahat yan, di ba lumalapit sa puon ninyo na nagmimistulang Panginoon. Ngayon, bakit sila lumalapit? Ano ang motibo ba't sila lumalapit sa puon ninyo? Para bilhin yung mga boto ninyo na kung saan ay nagkakahalaga ng milyon-milyon, bilyon-bilyon. So ngayon, dahil bayad na kayo, bakit hindi kayo lumapit sa pamunuan ninyo at humingi kayo ng isang sakong bigas, dilata, pera, kung meron man kayong pangangailangan? Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, magreklamo ng ganito, ganyan. Lumapit kayo kay Eduardo Manalo at hanapin ninyo, kunin ninyo yung ipinambayad ng politiko sa kanya na kapalit ng boto ninyo. Alam niyo mga kababayan, ito alala niyo yung bagyo yung lindol sa Bugo. Marami akong kaibigan na INC dyan. Ngayon, nung pumunta po ako sa Bugo, yung meron kasi akong kamag-anak dyan sa Midilin. Alam ng lahat yan, Bugo tapos Midilin. Bago yung Midilin, Bugo muna. Yan, tapos Taan-Bantayan na. Nung pumunta po ako doon, nakita ko
yung kalagayan ng ating mga kababayan. Alam nyo ba, may mga membro doon ng Iglesia ni Manalo na nasira ang bahay. Alam nyo ba, hinayaan lang ng Iglesia ni Manalo yung mga membro nila na makasama doon sa natutulog lang, doon sa kalsada. Tapos yung mga membro nila na namatayan ng pamilya, na hindi man lamang sila nakatulong kahit pambili man lamang ng biskwit o kape para doon sa membro nilang namatayan. Ganun katindi, pero tingnan nyo kung gaano kalupit, kung gaano katindi rin kumuha ng apuloy o magdiman ng apuloy itong iglesia. Ngayon, dumaan na lahat-lahat yung trahedya sa Cebu. Alam niyo ba, ni Piso Kusing walang naitulong ng iglesia nila. Ni hindi man lamang nabawasan yung stock nilang mga bigas doon sa kanilang warehouse doon sa Bukawi, Bulacan, na kung saan nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Diba? Tingnan nyo magagalit na naman kayo dahil nabuking ko kayo. Huwag kayong magagalit dahil totoo lamang ang sinasabi ko. Kaya ayaw na ayaw ninyo sa akin, kaya galit na galit kayo sa akin dahil bawat sinasabi ko may punto at totoo. Diba? Ngayon, yung nangyaring sa Cebu pa rin, yung maraming namatay sa bagyo. May mga membro doon ng Iglesia ni Manalo. May iglesia ba ni Manalo? Pamunuan ba ng Iglesia ni Manalo na pumunta doon para mamigay ng tulong? Ng bigas? Na sinasabi nilang binibigay nila tuwing may mga sakuna? Wala. Ni isang kilong bigas walang binibigay ang Iglesia ni Manalo. Ni pisong duling wala. Pero tignan nyo kung gaano kalakas mangingi o magnakaw. Hindi galing sa akin to, nagaling to sa balita. Talamak ang pagnanakaw sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo nung si Eduardo Manalo na ang namumuno. Puro mga kawatan, magnanakaw, mandarambong, manloloko, siraulo, gago, demonyo, mga diablo na ang namumuno. So yun, dito nyo makikita mga kababayan na kaya galit na galit po sila sa akin ng mga panahon na yun. Tinitira nila ako sa social media, sa TikTok, lahat ng paninira dahil bagamat ako'y walang kwenta sa paningin nila, walang kwenta, pero pinagtitira nila yung sinasabi nilang walang kwenta dahil totoo at talagang tinamaan sila sa sinasabi ko. Eto na, hindi man lang nabawasan kahit isang peraso yung nagkakahalaga ng bilyong-bilyong bigas na naka-stack sa warehouse nila. E di eto na, meron din silang style na kapag hindi nila pinagbili, halimbawa hindi nila pinagbili, yung talagang hirap na yung sitwasyon, na pwede naman sana nila lang ibigay sa mga Pilipino na walang kapalit, pero hindi nila ibibigay ng walang kapalit. Ang gagawin nila ganito, pag ang sitwasyon ay ipit na, ang gagawin nila, ilalabas nila yung bigas, tapos tatawag sila ng mga Pilipino, mga Katoliko, mga yung hindi nila ka-iglesia. Bago nila bigyan ng bigas, kakausapin muna nila, aakayin nila, aakitin muna nila. Ngayon, pag nakumbinsi na makikinig sa kanilang pamamahayag o magpapatok hanggang sa magpagdoktrina, ibigyan nila na bigas, grocery. Ibig sabihin may kapalit. Ayaw nila bigay ng walang kapalit. So laging may kapalit. Walang pinagkaiba yan tuwing eleksyon. Ayaw ni Eduardo Manalo na ipaboto sa politikong yan yung kanyang mga membro kung walang kapalit. So idideklara lang Eduardo Manalo na iboto yung politikong yan kapag binigyan siya ng pabor, higit sa lahat, salapi. So ganun. So dapat lahat may kapalit. Ganun sila. So ito yung sinasabi natin. Diba? Ito yung sinasabi natin na talagang malademonyo yung style. No? Malademonyo yung style. Malahutas. Malabarabas yung style ng reliyon na ito. So kaya ako'y nananawagan kay Eduardo Manalo, sana naman tubuan ka ng kahit konting konsyensya. Tubuan ka ng kahit konting takot o habag sa mga Pilipino. Total, mas malaki naman yung kinikita mo
every 3 years kaysa sa mga politikong lumalapit sa iyo. Kasi mga kababayan, ito natuklasan ko na tuwing eleksyon, pinakamababa na po na nagiging income o nakukuhang pera ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo tuwing eleksyon, pinakamababa na yung 15 o 30 billion. 15 to 30 billion. Ang laki. Every 3 years. 15 to 30 billion ang nakukuha nila. Maliban pa doon sa mga buloy. Kaya kung susumahin, mas mayaman po sa buong Pilipinas si Eduardo Manalo. Bagamat walang negosyo, walang kahit ano, hindi politiko. Pero bakit siya naging mas pinakamayaman? Hindi nyo alam yun. Sa totoo lang, si Sara Duterte lang itong pagpunta niya Nung kinausap siya si Eduardo Manalo para isama yung mga membro ni Eduardo Manalo sa gaganaping rally. Balita ko, nagbigay si Sara Duterte ng humigit kumulang 6 na bilyon kapalit ng pagsuporta o pag-uutos ni Eduardo Manalo na isama yung mga membro nila sa gaganaping rally. Doon pa lang sa mga ganung ano pa lang senaryo. Lalo na tuwing eleksyon. Naalala ko nitong pagtakbo ni Sara Duterte, balita ko binigay ni Sara Duterte para masiguro makuha yung suporta ng mga membro ng kultong ito. Hindi ako nagkakamali. Ay 10 billion. 10 billion si Pangulong Ferdinand Marcos sila hindi nagbigay. Kaya masama ang loob nila. Kaya gusto nila ding paalisin dahil wala silang nakukuhang pabor sa ating mahal na Pangulo. At hindi nila napapasunod ang ating mahal na Pangulo sa mga gusto nila. Hindi katulad ni Rodrigo Roa Duterte noon na lahat ng demand nila, papansinin nyo, lahat ng mga provincial director, regional director ng kapulisan, lahat yun mga membro ng Iglesia ni Manalo, nakasama sa katiwalian, nakasama na iniimbestigahan o lumabas yung pangalan doon sa Quadcom. Diba? So, babalik tayo doon sa mga membro ng Iglesia ni Manalo. Alam nyo, huwag na kayong makisali sa kung ano man ang dapat ibigay sa inyo. Tuwing may sakuna, dapat kayo na ang nananawagan sa buo ninyo na ilabas na yung perang pinagkakitaan niya dahil sa inyo. Dapat ibalik niya sa inyo kasi sa inyo yun Hindi nyo ba alam yung eleksyon sa mga congressman, sa mga mayor hanggang sa gobernador? Bawat isa sa inyo na kumikita si Eduardo Manalo ng pinakamababa na yung 20 mil. Hindi nyo alam yun. Kasi may presyo yun sa mayor, sasabihin ng mayor, sasabihin ni Eduardo Manalo, ang membro namin dito lahat ay umaabot na 1 milyon. Ay dito lang sa munisipyo na to ay nasa 1,000. Okay tayo mo. 1,000 times 20,000. Sige nga. 1,000 times 20,000. Hindi pala 20,000. Hindi pala 20,000. 1,000 times 20. Ang laking pera yun. Hindi nyo ba naiisip yun? Kaya tingnan nyo, yung mga naiipon ni Eduardo Manalo na pera, pinaninegosyo niya sa mga membro niya. Kunyari sa mga membro niya, pero kay Eduardo Manalo yun. Yan ang estilo niya. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit napakaraming mga negosyanteng mga iglesia ni Manalo. Hindi po yan lahat yan sa kanila, kundi kay Eduardo Manalo po. Kumbaga, namumorsyento na lang siya. Sige, ikaw humawak niyan, ikaw yan, palabasin natin, nasa iyo. Ganun yung style, kaya mas lalong yumayaman. Kaya sabi ko sa inyo, payamanan, Villar versus Eduardo Manalo. Wala sa kalingkingan yung pera ni Manny Villar. Samantalang mas negosyante yan. Matagal ng negosyante bago pa naging senador yan. Kaya nga kahit pagsama-samahin pa yung pera ng ating Pangulo na kahit sino, lahat ng kahit ni Singson, hindi mangangalahati sa pera ni Eduardo Manalo dahil sa dami ng kanyang nakukulimpat na pera every 3 years tuwing sasapit ang eleksyon. Kaya kayong mga membro ng Iglesia ni Manalo, kausapin niyo yung buo ninyo na wag puro kabig, maglabas naman ng
Sabihin nyo yung mga bigas na nandito sa warehouse ninyo, pamahagi naman doon. Kahit doon na lang sa mga member ninyo. Kahit doon na doon sa mga hindi nyo membro. Hindi nyo napapansin, pinagluloko na lang kayo. O, sana malagay sa isip yung sinasabi ko. No? Kaya sa'yo naman, Eduardo Manalo, putang ina mo ka. Kung ako sa'yo, ilabas mo na yung pera mo. Naninakaw mo. Ilabas mo yung pera ng mga membro mo na dapat silang makikinabang, hindi ikaw demonyo ka. Ha? Ang kapal-kapal ng pagmumukha mo, nakaupo ka lang, ang tamad-tamad mo ngang Hindi ganun yung dating namumuno ng iglesia ni Manalo. Masipag-sipag pa yung mga nauna sa'yo, masipag-sipag pa't mabait pa yung mga, medyo mabait pa yung mga nauna sa'yo. Ikaw, lahat ng katarantaduhan, lahat ng kagaguhan, kademonyohan, kadyablan, nasa iyo na, nagpipiling hari ka na eh. Diba? Kaya sa ating mahal na Pangulo, dapat to, ipahuli nyo na to si Eduardo Manalo dahil ito yung sanhi kung bakit naghihirap lalo ang ating Pilipinas. Itong ating bansa. Yan ang number 1 na dahilan. Isa yan sa nakakatulong sa mga politikong kurap na siya namang nagpapahirap sa ating mga kapwa Pilipino. So yan lang muna po mga minamahal ko mga kababayan. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na yung bigas po o itong iglesia ni Manalo ay wala pong naitutulong sa ating bansa. No? Biro yun, dami-dami nilang magagawa. Kahit nga membro nila, hindi nila matulungan. Diba? Nagkihikaos yung mga membro, nananawagan na ng tulong, naghihirap na samantala si Eduardo. Ayun, natutulog lang doon sa kanyang kaharian. Hindi man lamang lumabas, silipin yung kanyang mga membro, kamusta na kayo? Na hindi nga dumadalo. Mabuti pa yung mga vloggers doon sa mga channel nila. Nagpupuntahan tuwing may mga bagyo. Eto, piling hari talaga. Nasanay siya na dinadalaw ng malalaking tao nagpipiling dahil mapakinabangan mga membro. Ito, supportan natin. Yan. So, di ba? So, matindi yung kulto na to. Kaya kinakailangan sa lalong madaling panahon masira na to, magiba na to. Dahil pag ito ay mas lumaki pa, mahirapan na. Dahil, unang-una, may influensya na sila may influensya na sila. No? So, kaya, ewan ko ba? So, muli po, tulad po yung sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inabayan, mabuhay po ang mahal sa ating inabayan. Maraming salamat.